A blessed morning mga kapatid. For today's video, biyaheng Ilocos tayo ngayon. At bago ko simulan ng biyahe, gumamit muna ako ng Kobe Chain Lube para sa mas smooth na ride at maging malayo sa aberya. Isa ang Kobe Motor Care Philippines sa pinagkakatiwalaan ko sa pagme-maintain ng aking mga sasakyan, mapa motorsiklo o 4 wheels pa yan. Silipin nyo ang page ni Kobe Motor Care Philippines mga kapatid para sa mas maraming produkto na pwede nyong magamit sa araw-araw at sa inyong biyahe. Alright, good morning mga kapatid. Yes, isa na naman pinagpalang umaga, Panginoon. Isa na naman pinagpalang umaga ang pinagkaloob sa atin, Lord. Thank you. Today mga kapatid, babiyahe tayo papuntang Bigan. Today is the day talaga ng Bigan Invitational Ride. Ginaganap to every year in the month of November. It is called Ilocos Sur Singsong Chenes. Ayan. So maraming mga bikers, maraming mga motorista ang dumadalo sa event na ito. Kasi napakasolido ng programa na meron o ginaganap kada taon dito. Kaya marami naman na nauumaling na dumalo. At saka ito na rin yung pagkakataon na yung iba kakaroon sila parang ito na yung year-end ride nila. Kasi malayo nga naman, Bigan, rekta-rekta yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan na meron sa ganitong klaseng event. Sa mga hindi pa nakakadalo ng event na to, it's gonna be the 10th if I'm not mistaken, or 9. Mag-hotel muna tayo o Airbnb ang ating tutuluyan. Puro kaganapan lang to. Puro kaganapan, rides, ano mga mangyayari sa rides, ano rin ang meron sa event. May mga artista dun mga nagpupunta. Nag-email sila sa akin, iniimbitahan ako. Sabi nila mag-guest daw ako. Kasi hindi na kailangan kasi pupunta naman talaga ako doon. Kaya nga ako, dinecline ko na lang yung offer. Free of charge na lang to yung pagpunta ka ron. Kung tatawagin nila ako sa stage, hindi, walang problema. Di ba? Grabe, taas ang energy ko ngayong araw na to. So nandito kami sa port mga kapatid, sa Philippine Ports. So parking muna kami. Then mamaya na lang ulit mga kapatid. So mag-park muna tayo. Doon tayo sa parking ng mga motor. Baka kasi mamaya sabihin na naman nila, orgid naka big bike lang, sinasakop na yung parking ng mga kotse. Pero totoo yun, may mga ganun. Pero kasi mga kapatid, yung mga naka big bike kasi entitled kami talaga na mag-park para doon sa mga malalaking o sa paradahan ng kotse. The reason why mga kapatid is pag pumarada kami sa ganito at nagkasiksikan na, ayun lang yung pananaw ko mga kapatid. Yun lang yung nakikita ko doon. Nahihirap talagang mag-maneuver kapag big bike yung gamit mo. Alam nyo naman, isa pa dyan, napakabigat nyan, diba? That's the privilege na nakikita ko. Dito na nga kami unang nagpunta para kuhanin ng motor na gagamitin ng kasama natin sa ride. Fresh from Cebu. At iilan lang ang unit na to na inilabas sa buong mundo. Napaka-blessed ng mga taong ganito. They can have the bike they wanted anytime they want. But of course, deserve nila yon. Kasi sa paghihirap nila para makamit ang mga bagay na ganito. Hopefully soon tayo din ay magkaroon ng ganitong klaseng bike. Let's just keep grinding mga kapatid. Yeah? Napahinto at napabalik kami sa gas station na ito. Parang nakita kasi namin yung kasamahan namin. Oh, teka lang baka isipin nyo nang iwan na naman ako. Kami ang naiwan. 6:30 in the morning ang take off namin from Petron Marilao ng grupo. Pero dahil sa delay ng bike na kinuha namin sa port, ay hindi na kami nakasabay sa take off. At eto kami ngayon, pilit humahabol. Tatay Vince, Uncle Vince pala. Isa sa mga restaurant dito sa La Union ay naabutan namin ng grupo at dito na rin kami nagkasabay-sabay papuntang Bigan.
Alright, dito sa grupo na to mga kapatid, sa mga naka-Harley o yung nabanggit ko kanina na Harley Owners Group, itong chapter na to is Manila chapter. Nakakatuwa lang sa mga ganitong klaseng grupo, yung mga may-ari ng Harley, they respect each other. So talagang ganoon din naman sa ibang club, pero may mga iba't ibang rules kasi. Ngayon dito talagang hindi nahati yung grupo. Kumbaga kung benching ko kayo, 30 kayo, 40 kayo, basically isang diretso lang kayo. Tapos may mga marshal sila, may sweeper, may pacer, ano pa ba? And then ayun nga, ewan ko. Talagang ano lang talaga mga kapatid. Yan, tulad yan. Akala ko nga kanina ito hindi Harley to, yung pala Harley nga pala, sinaka Pan America siya, diba? So ngayon, since hindi naman ako naka-Harley mga kapatid, dito lang ako sa pinakadulo. Non-Harley kasi ako at hindi rin naman ako miyembro. Pwede rin ako mag-overtake kasi announce naman ako as videographer for this group. Also, tinake chance ko na rin na i-vlog to mga kapatid kasi bumiyahe na rin tayo ng Bigan eh, diba? Sayang naman. At least sa mga hindi pa nakakapunta ng Bigan at hindi pa experience ng Singson Invitational Ride, may experience nyo kahit sa panonood man lang. So, ayan, nakakatawa diba? So, napasama ako dito sa grupo na to. So, nasa harap pati nasa likuran. Sinabayan ko na para pagdating ko sa arko ng Ilocos Sur, kukuhanan ko yung grupo habang paparating. Nakita yung arko ng Ilocos Sur. Tapos mauna uli ako sa Bigan. Doon ko naman uli sila kukuhanan doon. Medyo pantanggal ng tok na rin. Alright, dito na tayo sa Bigan na to. Ito na yung plaza mismo, Hotel Benito. Dito na sila. Excuse me po. Dito tayo. Doon ako sa likod, sir. Dito na. Hey, Jetlaw. Si Jetlaw. Asa? Bike lang ako, sir. Sensya na. Yan. Ano yan, dito muna tayo. Patay muna natin camera. Ilan sa mga bata at lokal ang binigyan na rin natin ng stickers para naman madagdagan ang ating subscribers. Ikaw na palagi nanonood sa akin, baka mamaya di ka pa nakasubscribe ha. Subscribe ka na. Lambing ko na sa inyo yan mga kapatid. Maraming salamat. So alright, good morning mga kapatid. And hindi na ako nakapag-vlog kagabi, kahapon, during the event. And that's my mistake. Medyo komplikado kasi yung mga event kagabi, kaya hindi ko na muna ibinilog. Baka mamaya kasi masita tayo, magkaroon tayo ng kumbaga may makapanood ng video and then mag-complain. So I decided not to vlog that yung event last night. So ngayon, nandito tayo sa villa kung saan kami tumuloy sa Airbnb. Mamaya ipapakita ko kayo. Kami ni boss nag-start na kami magtrabaho. At yung big boss namin, ayan, mahaba na raw kasi yung kuko niya. So ngayon bibili lang ako ng kape.
Boss, kape. Amerikano lang yung meron dun eh. So, dito lang yun sa may kanto. Bibili muna kami ng kape. Ba't pagi? Ayan. Sorry. No problem, boss. Mabili rin ako ano, boss? Ano, boss? Toothbrush, yung mumurahin lang. O, sige. Ako din bibili. Dito na kita babayaran. Sige lang, boss. Ayan. So, kasama natin si Kuya. Hi, what's up? Ano pangalan mo, Kuya? Ray. Kuya Ray. Yan. Si Kuya Ray yung sundo sa aming ma'am and the rest of the gang from Manila to Tarlac, Tarlac to Bigan. Bibili lang tayo ng kape. At kasi tulad nga na nabanggit ko sa inyo many times, parang hindi dumadaloy ng tama yung dugo ko kapag walang kape. So, malapit lang. Yan lang sa may kanto may bilihan. Ay, napakalapit lang pala, Kuya. Ayan na ba yun yung kanto na yan? O doon pa, diretso pa? Sa kabila, sir. Doon pa. Ako. So, yun. And then, siguro kung ano yung mga ganap namin within the day dito, kung makakapamasyal pa ba or what, yun na lang siguro isasama ko sa vlog. Basta siguro sa iba nyo na lang panoorin yung yung event ng Vegan Ilocos Sur Invitational Ride. Yeah, tara. Parang wala. Andito pala. So ito yung kape. Asan yung kape? Ayun. Touch my body. Ito yung Harley Davidson na kinuha namin sa port. At dahil sa excitement ng may-ari, pinaship niya na yung full exhaust system dito sa Bigan. Para madinig niya lang kung paano tumunog ang motor niya habang pauwi kami ng Maynila. Kahit sino naman na naka-Harley, mas gugustuhin talaga ang tunog na mala popcorn at hindi ka mapapakali hanggat hindi mo ito naririnig. Alright, the moment of truth. Kunin muna natin. Maraming salamat sa Three Musketeers na nag-install ng muffler. The best talaga ang tandem nyo. Kuya, sticker ko. Yan. Ano yung channel mo? Di ba may vlog ka rin? Biyahe ni Bugoy. Biyahe ni Bugoy. Yan. And si Kuya, yung aming kasama na nagdala sa aming mga bisita dito sa Bigan, may channel din siya, which is Biyahe ni Bugoy. So, follow and subscribe niyo siya, Facebook and YouTube. Alright. Yan, tara. So, pakita ko lang sa inyo yung sa labas ng accommodation. Yan, yung sala. And, ganda rito, mga kapatid. Tamang tahimik, chill lang. Ayan o, meron pa ritong kubo sa bandang gilid. And yung garahe. Ito yung motor natin. So, pag lumabas ka rito, grabe, walang tao sa kalsada. Meron naman, bigla may dumaan. Ayun, may lumabas din. So, sobrang tahimik dito. Paglagpas ng motor na yan, yung makikita nyo, walang katao-tao. Diba? Isang lalaki ng bahay. So, ngayon mga kapatid, babalik tayo doon sa Calle Crisologo. Doon na tayo magdi-dinner. Siyempre kasama pa rin natin sila boss doon. And mamamasyal tayo doon. Maglalakad-lakad tayo doon. Tara, samahan nyo kami. Let's go. So alright mga kapatid, kaagaling ko lang sa rooftop. At doon kami nag-dinner. Doon din kami kung nag-inom. Anyway, hindi inom naman mga coffee, shakes. And ngayon, bababa ako at maggagala ako sa Calle Crisologo tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina. Kasi hindi ko na nagawa talagang maglibot-libot dahil sa sobrang busy. Kanina umaga, work mode pa tayo. And then ngayon naman, inasikaso pa natin yung mga ibang kasama natin. So ngayon, ito na yung pagkakataon natin mag-ikot-ikot sa Calle Crisologo. Samahan nyo ako, tara. So naririnig nyo may kumakanta sa taas. Yun. Doon ako galing.
Tara, lipat tayo sa kabila. Tara. Good lang ako. Hi! Alam niyo mga kapatid, tagal-tagal ko na napunta rito. This is the first time na talagang ewan ko feeling ko susuyurin ko yung tong street na to. Hindi rin ako nakapunta ng event kagabi dahil nga sa kabisihan. Kasi pagdating namin dito, diretso na agad kami sa Bartek. And dire-diretso na yon, dinner, tapos inom na, and kulitan na. So dito maraming mga souvenirs. So basically mga kapatid, yung mga souvenirs dito, alam nyo naman na yan, marami na kayo napuntahan ng mga iba't ibang tourist spot or tourist destination na almost same lang naman yung mga souvenir na pwede nyong bilhin. Like yung mga t-shirts or yung mga ref magnet or yung mga native na produkto nila. So ganun lang din naman yun. Hindi ko na kayo iikot. Meron din silang, ayun o, tulad yan, may daga sila. Yeah. Ang cute. So amoy daga, amoy ano? Baho. Amoy sorry. So punta tayo sa plaza. So sa part na yon, dyan sa part na yan, maliwanag talaga. Pero dito medyo patay pa yung mga establishment. I mean, hindi pa siya operational. Siguro because of the renovation na nangyayari, like this one. Ayan. So may mga renovation pa. So itong Calle Crisologo mga kapatid, bawal dumaan dito ang sasakyan. So pang ano lang to, pang kalesa, tsaka sa mga naglalakad lang. Hindi pwedeng daanan ng kahit anong uri ng sasakyan. Pinagbabawal. So currently mga kapatid, nagpe-prepare na sila, magkakaroon ng safety briefing para sa pag-take off dito sa Bigan and going back to Manila. So ngayon, nagbibigay ng few instruction sa mga kasama nila, fellow HAG members, para kung saan yung mga stopover, saan kakain, saan mag-fuel, and then, ayan, si Bro Lester, lagi natin kasama yan, tropa natin na yan. So yun yung mga ano nila, yun yung mga. At syempre, si Bro, dito kasama na. Yan, ito yung mga member ng Harley Owners Group. Manila Chapter, tama mo na? Manila Chapter. Yan. Ayan. So yun, every time na may official ride sila ng HAG, lagi nila ito naladala itong D-Max, Suzuki D-Max. At meron silang trailer na dala para in case na magkaroon ng aberya, tatry pa rin nila yung mga basic solution to resolve the problem ng motorcycle. But hindi na para totally gawin talaga. Kung halimbawa medyo mabigat yung gawain, hindi na, sasakay na lang agad nila dun sa trailer, tapos dire-diretso na, para hindi rin maantala yung biyahe at hindi rin maabala yung karamihan. Amen. 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 Okay. No letters. In 3, 2, 1, hop! Akin o, sa akin. Follow mo ako sa YouTube tsaka Facebook. Thank you, madam. Ati. Follow mo ako sa YouTube tsaka Facebook. YouTube tsaka Facebook. Follow mo ako subscribe mo ako May channel pa. Subscribe kayo YouTube tsaka Facebook. Opo. Thank you, ma'am.
Bye po. Bye-bye. He worked until his dreams stopped being wishes. Now, he buys not to show off, but to remind himself what relentless effort can build. Yes, correct mga kapatid. Minsan nami-misunderstood natin ang ilan sa mga kakayanang makabili ng mga bagay na gusto nila, especially yung mga mamahalin. Like this kind of bikes. These people work hard. They focus on the goal they set on their mind. They risk a lot of things just to be on the position currently they are. Kaya yung mga bagay na ganito, bilhin man nila ito, ay sobrang deserve din nila ito. Hindi ito luho. Ito ay isang paalala ng kasipagan na kanilang ginawa para sa kanilang sarili. Para sa pamilya, syempre. Bago pa man sila humantong sa mga ganitong bagay, ay sinigurado na nila ang kapakanan ng kanilang pamilya. Ikaw ba? Nasa ang posisyon na ba ang buhay mo? Are you satisfied on what you have right now? Well, iba-iba ang satisfaction ng tao. Ang ilan ay namumuhay ng simple at kung ano ang meron sila. Ang iba naman ay tulad ng mga nabanggit ko. Pero iisa lang ang mahalaga. Ang mapatunayan mo sa sarili mo na masaya ka at kontento ka sa anong meron ka at anuman ang goal mo ngayon. Tuloy lang ang buhay. Keep grinding. And whatever you do, whatever your plans are, always ask for His guidance. He knows better than yours. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe mga kapatid. At hit mo na rin yung notification button dyan para every time na may bagong video ako, lagi kang updated. So hanggang dito na lang muna mga kapatid. Hanggang sa muli. Salamat!